makikisuyo na lang po ng aking presentasyon. Ayan. Yan. Mabilis lang po ito. 100 slides lang po. Wala pa yung first speaker. Okay, so magandang umaga po sa inyong lahat at masaya po ako, no, kami ni Father Veer na at ang buong ministry na nandito po tayong lahat at nagkatipon-tipon. Actually, worried kami na baka langawin to the last minute. Pero nandito kayo. Thank you for spending your precious Saturday with us. No? Familiar po ba kayo kung saan tong anghel na to? Paborito ko yan sa lahat sa buong simbahan dito sa Cavite. May prize po ang makakahula kung nasaan yan. Next slide, please. So, ayan po ang Ministry on Cultural Heritage, kami po. So, yung mga nakikita nyo pong kasama natin na palakad-lakad dyan, yan, kami po yan. No? Kasama po sa larawang yan ang tagapangulo ng National Historical Commission of the Philippines, Regalado Trota Jose. Nakasama namin kahapon, no, sa GBR Museum. At one of the foremost and best historians of church art and architecture in the Philippines. And bahagi rin po siya ng, well, informally nagbuo kami ng Board of Consultants for the ministry. So bahagi po si Professor Regalado Trota Jose ng committee na, ng Board of Consultant na iyon. No? So, ang konsepto po ng pagkakaroon ng General Assembly ng mga parish representatives, no, ay matagal na po namin actually pinag-uusapan. Mula pa lang nang itatag ang Ministry on the Cultural Heritage of the Church noong February 29, 2024, death anniversary ni Bishop Felix Perez, which is very meaningful to us, no? Because si Bishop Perez ay may malaking ambag sa kasaysayan, hindi lang ng Cavite, kundi ng Pilipinas, as one of the progressive and socially, politically aware bishop, no? Or leader of the Catholic Church in the Philippines. Pero nabuo ho talaga yung plano na talagang ituloy na itong gathering na ito, no. Nung nag-Christmas party ho kami sa Naik Cavite, no. Nitong Enero lang, no. On the eve of the feast of the baptism of the Lord. Sabi namin, dumadami yung mga kinakailangan naming bisitahin ng mga simbahan sa Cavite. Dumadami yung mga parokyang humihingi ng assistance, humihingi ng tulong. Sabi namin, kami among ourselves na parang oo, merong expertise, may arkitekto kami, may archaeologist kami, may mga scientist kami, no? May mga historians kami nakasama, no? Pero sabi namin, parang hindi yata kaya na kami lang yung every time may pangangailangan, for example, sa Maragondon, kami pa yung pupunta. For example, may pangangailangan na sa Carmona, kami pa yung pupunta. Kasi mahirap pag tugma-tugmain yung schedule namin eh. No? May mga kanya-kanya rin po kaming professional lives outside the ministry. So naisip namin na palawakin ang saklaw ng mga gawain ng ministry. No? So next slide po please. So kaya nabuo itong gawain na una naming pabirong tinawag na Grand Ministry Eyeball. No? Pero syempre sabi namin kailangan mag-isip tayo ng catchy na term na hindi lang to magiging title ng program pero ito na yung magiging flagship project ng ministry na magpapatuloy for many years to come. So hindi lang po ito one time. I'm sorry. Pinatayan na ako ng time. So hindi lang po ito one time, no? I hope hindi, okay na po ma'am. I hope hindi ito yung last time. May mga susunod pa po. May mga nakapila na tayong pamananampalataya master classes pa na mas specialized yung mga topics. So ngayon medyo general topics muna tayo na i-introduce mamaya sa inyo, no? At isa sa mga kasama natin sa ministry, no, na magiging tagapagsalita rin natin mamaya, dahil malikhain yung isip niya, no, siya yung nakaisip ng word na pamananampalataya in a random meeting ng ministry. So, basically, pamananampalataya is a portmanteau or pinagsamang dalawang salita, pamana at pananampalataya. So, pamana or heritage, pananampalataya o faith. Layunin natin sa gawaing ito na paunlarin ang ating kaalaman at palalimin ang ating ugnayan sa mga minanang bakas ng ating pananampalataya. Kaya po, ito pong programa natin ay kakaiba po, no, sa mga ino-offer na cultural mapping training, for example, na ino-offer ng gobyerno, no, na tuturuan kayo, hanapin alin yung mga cultural heritage sa lugar nyo. Ang kaibahan nito is, ang added value niya kasi ay paano natin gagamitin yung na-identify natin ng mga
cultural heritage sa mga ministry natin sa simbahan, no? So for example, sa catechesis, paano natin siya gagamitin? Sa liturhiya, paano natin payayabungin lalo ang liturhiya natin using our cultural heritage? Mga ganong bagay, no? So, ito yung thrust din ng ating diocese under the Diocesan Pastoral Priority for Evangelization, no? Yung interministeriality. Kami sa ministry, hindi kami kumikilos ng kami lang. Gusto namin, kaya namin ginawa ito, kasi gusto rin namin makipag-connecta sa ibang mga ministry at kayo yun na nasa ground level, no, ng mga parokya para maging holistic, no, yung approach natin sa cultural heritage sa ating mga parokya. So matututunan nyo rin sa mga tagapagsalita natin ng mga paksa na matututunan natin kapag bumalik na tayo sa kanya-kanya nating mga parokya. So next slide po please. So basically para saan ba to, no? Una, very obvious, nandito kayo para sa dagdag kaalaman, no? I know, although tinawag natin yung event natin na masterclass, hindi naman natin ine-expect na all of you ay may malalim na expertise na when it comes to cultural heritage, no? Or na alam na ninyo lahat ng aspekto ng cultural heritage. So we are here to, as a refresher, no? And to gather new information. But also, kaya kami nag-imbita ng mga taga-ibang parokya because we wish to understand and identify and study local contexts. Kanya-kanya kasi yung ano natin kanya-kanya yung mga sitwasyon natin sa mga parokya pagdating sa ating pamana. Yung iba, mas problema nila yung sasabihin, magsusumbong sa amin, Father, Brother, mahina po yung pundasyon ng aming dingding, luma na po ito, gigibain na po ba namin? Architecture yung problem ng iba. Yung ibang problem nila, ay may tradisyon po kami dito pero yung bago pong may hawak ng piyesta, ayaw niya na pong ipa-implement. Paano po ang gagawin namin? So iba-iba yung problema at in the spirit of synodality, no, na pinamana sa atin, pamana na naman, no, ng yumaong Papa Francisco, no, we wish to walk with you, journey with you, no, na gusto naming malaman anong mga kwento ninyo pagdating sa pamana, no, sa inyong mga parokya. So nakakatuwa, no, na nandito yung mga parishes at shrines na may recognition from national government, no? Nandito ang Diocesan Shrine and Parish of Diocesan Shrine of Our Lady of Solitude of Portabaga, no, na declared na National Cultural Treasure. Nandito rin yung mga taga Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Candelaria, isa ring National Cultural Treasure, no? Andito rin, may taga Maragondon po ba tayo? Our Lady of the Assumption Parish, ang kauna-unahang National Cultural Treasure sa buong Cavite in 2001. Then we have Bacoor, who was recently declared as an important cultural property due to its immense history and excellent architecture na gawa ng mga Pilipinong pare, no, particularly by Father Mariano Gomez, no. So kung gusto rin ninyo ng recognition na yon, ng pagkilalang yon, the ministry can actually help you, no, na makamit yung mga ano na yon, yung mga honors na yon or declaration na yon from the government. Also, another goal din nito, no, in the spirit nga of synodality is hanap kalakbay, no? So, networking and benchmarking. Gusto namin magkakilala kayo at magkapalitan ng hinaing muna. 'Di ba? Hindi in the spirit of pakikipagchismisan, but baka kasi minsan may mga problema tayo sa parokya natin na sobrang clouded at confused tayo. Baka we need an outsider perspective para magbigay sa atin ng solusyon. 'Di ba? Yun eh. Or baka mamaya pareho pala kayo ng problema. So, pwede na kayong mag-devise together ng approach para harapin yung issue na yun o yung problema na yun na hinakaharap ng heritage ninyo sa pareho ninyong parokya, no? But also to exchange din best practices naman, no? For example, pwede niyo ipagmalaki nang hindi naman nagyayabang, no, na sa parokya namin ganito ang ginagawa namin to preserve our tradition. Kumuha kami ng ganitong architect to preserve our churches. So pwede kayong mag-refer. That brings us to the second point nung hanap kalakbay, referral to the national government agencies or NGAs. Lingid po sa kaalaman ng ilan sa atin, marami pong ahensya ng gobyerno ang tumutulong, no, para i-preserve ang ating pamanang pangkalinangan, no.
i-discuss po yan sa inyo ng third speaker natin, no, mamaya. Yung isang speaker natin sa hapon. No, yung mga batas na nagko-cover sa cultural heritage at paano ang gobyerno ay maaaring tumulong sa atin, no, sa pag-preserve ng ating mga pamanang simbahan at ng mga tradisyon. Next slide, please. So, magyayabang lang kami ng konti, no? Medyo tahimik lang kami pero marami kaming ginagawa, no? Nagmi-meeting po kami once every 2 months, no? Madalas sa Tansa, Cavite. Pero kung bukas naman po ang inyong mga parokya para kami ay i-host, no, na mag-meeting, hindi po namin yan tatanggihan. Ano po? So, major po na ginagawa namin, aside sa nagmi-meeting at nagko-conceptualize ng plano, ay technical assistance. Again, may mga eksperto po kami, no, when it comes to collections, handling of different materials, no? Iba-iba po ang expertise ng ministry, no? Sobrang totoo po sa ministry yung sinasabi ni Apostol San Pablo, no, na there is one body but there are many gifts, no? Ako ay na-overwhelm sa dami ng gifts na ipinagkaloob ng Diyos sa ating ministry, no? So, huwag kayong mahihiyang lumapit sa amin kasi hahanap at hahanap kami ng tutulong sa inyo kung ano man yung problema nyo when it comes to heritage. So, itong photos na ito, yung technical assistance namin October 2024 sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Candelaria, Silang Cavite. So, pinalad kami na magkaroon ng pagkakataon na maipakita yung ilang bahagi ng pagbibihis or pagpapalit ng damit sa mahal na Birhen ng Candelaria. In return, tinuruan namin sila kung paano yung tamang pagtatabi ng mga accessories ng Birhen. Kasi syempre, di ba, yung mga nagdadamit ng Birhen dito, alam niyo naman siguro yan. Pinapalit-palitan ho yan di ba? Yung corona, mga alahas. So, yung mga hindi gagamitin sa pagkakataon na yun, tinuruan ho namin sila na paano siya itatago. So, ito po yung nakaitim, yung kasama nating si Odi. Nagdala po kami ng acid-free paper para ibalot yung mga nag-donate po kami ng acid-free paper sa Silang para doon po ibabalot yung mga alahas ng Birhen, no? Tapos ayan po, picture namin. Ang masaya dito, di lang namin nakuha ng picture, sorry. Puro matatanda yung nasa picture. Pero may youth ministry na involvement itong itong activity na ito. So may mga nag-o-observe sa amin ng mga kabataan na tinuturuan din namin. Kasi hindi nga pwedeng every time ililigpit yung alahas ng Birhen, tatawagin kami, di ba? So kailangan kayo rin, marunong kayo mag-alaga. Next po. Ito naman yung sa Indang. Ayan, may mga taga-Indang tayo dito, no? So, ito po yung initial, kauna-unahang meeting na nangyari sa pagitan ng ministry at ng San Gregorio Magno Parish sa Indang, Cavite. Originally po kasi, ang gusto lang ipa-declare sana ay yung imahe ng larawan ng Siete Archangeles. Ito pong nasa gilid. Yan po yung isang archaeologist namin, yung nagbubuhat, si Professor Jose Alain Austria, na taga Rosario, no? Archaeologist po siya from De La Salle College of St. Benilde. So, dito sa meeting na ito, nag-come up kami with an idea na bakit yung Siete Archangeles lang yung i-declare natin? Ang ganda-ganda ng simbahan ng Indang. Ang daming kayamanan ng simbahan ng Indang. Ipa-declare natin, bakod hanggang bakod, yung buong complex. So, gumugulong na po ngayon ang nominasyon as National Cultural Treasure ng Simbahan ng Indang. Ipagdasal po natin na matuloy ang deklarasyon ng Simbahan ng Indang kasi po, parang yan na po yung kukumpleto doon sa 3 pinakamatatandang simbahan ng Cavite na madedeclare. Declared na ang Silang, declared na ang Maragondon. Dapat ma-declare ang Indang kasi yun yung 3 pinakamatatandang simbahan na lang ng Cavite sa upland. At Silang, yun yung mother of all parishes. So, yung mga parokya ng upland, doon nagmula. So, maganda na yung mga unang inanak nun ay ma-declare din. No? So, sa Cavite State University po ito. No? Next slide, please. Ito po naman yung technical assistance na binigay natin kay Dr. Sandra Castro Baker, isang Pilipinang professor sa New York University. Pumunta po siya sa Pilipinas, ang pinag-aaralan po niya ay mga textile, mga tela po, no? At na-curious siya for some reason doon sa telang ginagamit sa mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga, yung associated and attributed meanings sa textiles. Magandang inaaral po kasi yan sa anthropology, no? Paano ba natin tinitignan yung mga tela-tela natin, no? At yung pagdadamit sa mga santo ay isang aspeto ng isang malawak na textile
study, no? So, ang tumulong mismo sa kanila ay si Father Veer, no, na sa Cavite City, no? Andito rin si Sir Philip, no? Tsaka yung mga kasama natin from Cavite Studies Center at tsaka San Roque Parish sa Diocesan Shrine, no? So, ayan, no, nakalatag yung malaking kapa ba ito, manto? Sorry, hindi po manto po. Hindi po ako familiar sa mga ano. Hindi ko po forte ang ang iconographic art, no. Sige, next po. Nagbe-benchmarking at nakikipag-usap din kami sa mga kilalang scholars, mga historians, para humingi ng tips paano ba namin gagawin ang aming mga projects. Especially itong mga, ano na ito, itong mga eksperto na ito ay matagal nang nagtatrabaho sa larangan ng heritage. So, pumupunta kami sa kanila para magbigay-pugay at para humingi rin ng advice, no, sa kung paano gagawin ang trabaho sa ministry. Ito po ay pagbisita namin sa bahay ni Dr. Bernardita Reyes Churchill, who is a native of Rosario, Cavite. Siya po ay Reyes Abueg, so hindi ko alam kung may mga kamag-anak siya dito. Lagi niyang pinagmamalaki kasi yan na, taga Cavite ako, Reyes Abueg ako, ganyan. Every time magkikita, parang, mga Caviteño, magsama-sama tayo. Tayo-tayo lang mag-picture-picture. May ganun pa rin siyang yabang as a Caviteña, no? So yan, yung nakapangalumbaba dun sa dulo. Yan, si Dr. Churchill, no? Who graduated in Cornell University, no? Sa Amerika. And one of the first and pioneering female historians ng Pilipinas. No? So yan, bumisita kami sa bahay niya. So next. And nagpupunta rin kami sa mga seminars. Siyempre, hindi porke yung skill set ay nasa ministry na alam na namin lahat. Patuloy din po namin pinag-iiba yung aming kaalaman sa pamamagitan ng pag-attend sa mga seminars. Ito po halimbawa ay yung seminar na Langkop on Liturgical Architecture and Art, no. Ang umattend po dito ay yung kasama nating si Architect Rap, yung sa ating tech booth, no. Siya po ang resident architect natin sa dito sa ating ministry. So kung may questions kayo na related sa architecture, pwede kayong sumulat sa amin. Kukonsulta natin kay Architect Rap, no. Sa Davao ba ito? Davao, ayan. Next po. I think last na ito. Then finally, hindi lang kami nagre-receive ng knowledge, nag-disseminate din kami, no? So, pwede nyo kaming imbitahan base sa kung sino ang may expertise para magsalita at magbigay ng lecture sa inyo regarding sa cultural heritage. Ito pong nasa kaliwa ay yung isang event na organized ng Cavite Historical Society at Cavite Study Center na ginanap sa Cavite City regarding sa endangered heritage ng Cavite Puerto, no, na public forum. Then ito naman kung sa kabila, inimbitahan kami ng San Lorenzo Parish, Aniban, Bacoor, Cavite, a relatively young parish. Pero may initiative na sila na habang bata ang ating parokya, mag-start na tayong magsulat ng history natin, mag-start na tayong mag-document ng mga makasaysayan at mga milestones ng ating parokya, no? So in-invite nila si Sir Philip Medina, kasama natin sa likod, no, na para maging tagapagsalita at para i-inspire sila na pwede kayong mapabilang din sa mga makasaysayang simbahan ng Cavite kung magiging masinop kayo sa pag-document at sa pag-preserve ng inyong cultural heritage. So, again, kung may kailangan po kayo sa ating ministry, hindi ito ang last na pagkikita-kita natin. Pwede niyo pong hingin ng aming email. May email address na po kami, kagagawa lang 2 weeks ago. No, so pwede niyo na po kaming i-email. Pwede niyo rin pong i-approach ang kahit sino sa amin sa ministry. Lalo yung malapit sa inyo, no? Yun yung ina-encourage din namin na makakuha ng representation from different vicariates and episcopal districts. Kasi parang ngayon karamihan po yata, Father, taga-lowland tayo. Ilan lang yung taga-upland sa amin. We need more upland representation. Kasi puro sa upland yung dinedeclare natin So, we need more representations mula sa mga bayan ng Magallanes, Maragondon, Amadeo, Ternate. Kung may mga kilala po kayo doon na mahilig sa heritage, no? Baka pwede po ninyong kumbinsihin na makipag-usap sa amin at maybe we can, we can produce something good, no? Magawa tayo ng isang magandang project, no? Para sa preservation ng heritage. Muli po, maraming salamat at welcome po sa Pamanang Palataya. Thank you, Brian.